nangangailangan sa ating kahalagan sa mapanganib na panahon ito. Ang munting general Malagbero ay napapakagdami marahil sa pangyayari ito. Ano ang mangyayari sa kanya kung wala ang mga korporasyon? Amen! Amen! Mabuhay si Salve! Mabuhay! Kita nyo na? Nag-aral yan sa mga estudyas sa Ateneo. Nanggaling ang mga pulibustero at mga kalaban ng mga Friday. Kapag mamamahala sa pamahalaan ay isang mangmang, sabihin mo sa akin ang laman ng iyong isip at sasabihin ko sa iyo ang lagay ng iyong paa. Ang mga pahayagan ay halos humingi ng isang mitra para kay Pare Salve at talagang tatamuhin kanyang lalasakin. Ganyan ba ang akala mo? Bakit hindi? Na yaon sa kahit anong bagay ay pinagkalot ng mitra. Yan na nga bang sinasabi ko? Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo? Naku, Virgen del Carmen, naku! Ngunit wala ka naman sinabi sa akin. Ang sabi mo pa na pamalagyan ko pagkikipagkaibigan ko kay Kapitan Tiago dahil siya'y mayaman. At ang sabi mo pa na... Ano? Anong sinabi ko sa'yo? Wala akong sinabing ganyan. Hindi ko sinasabi ang ganyan. Naku, kung pinakinggan mo lang ako. Ngayon ako ang sinisisi. Sinabi mo sa akin na maganda ang pag-imbita ko sa kanya sa ating hapunan dahil siya'y mayaman. Sinabi mo rin na sa mayaman lang tayo makikipagkaibigan at wala nang iba. Oo, sinabi ko ang ganyan sa'yo. Ikaw ay walang ibang ginawa kundi purihin siya. Doon ibara rito, doon ibara roon, doon ibara sa lahat ng dako. Ngunit hindi ko naman sinabi sa'yo na makipag-usap ka sa kanya ng hapunang yaon. Ano ko bang pupunta siya roon? Dapat inalam mo. Naku, kung naging lalaki lang ako. At kung naging lalaki, anong gagawin mo? Ano? Di ngayon di makikipag-usap ako sa Kapitan General at ihahandog ka sa kanya ang aking paglilingkod sa paglaban sa mga nag-aalsa. Hindi mo ba nabasa sa balita sa El Diario? Basahin mo. Basahin mo. Nakita mo na? Wala nang pag-aalsa. Kahit na, dapat kang humarang. Katulad ng ginawa nila noong 1872 at sila'y nailigtas. Oo. Ginawa rin yun ni pare. Hala! Sambitin mo ang pangalan niyan. Sambitin mo ang pangalan niyan nang ikay bitayin bukas sa bagong bayan. Hindi mo ba alam na sambitin mo lang ang pangalan niyan ay pwede ka nang hatulan lang palang paglilitis? Hala! Sambitin mo! Quidvedio, anong nangyayari? Kuwari? Naku, pinsan, ipinatawag kita dahil hindi ko na alam ang mangyayari sa amin. Ano ang iyong may papayo? Ikaw na nag-aral sa Latin at sanay sa pakikipagtalo. Bakit kayo umiiyak? Oblinang gentum somos? Nabalitaan mo na ba ang nangyaring pag-aalsa? Alzamentum ebarev ab alferesio guardia civilis destructum. At ano? May utang ba sa inyo si Don Crisostomo? Wala. Ngunit siya'y naanyayahan ni Tinong na kumain at binati siya sa tulay ng Espanya. Araw na araw noon. Iisipin nilang siya'y kaibigan ni Don Crisostomo. Isang malaking pagkakamaling iyong nagawa. Maling-mali ang pakikipagkita sa binatang iyan. Ipapayo ko sa inyo na itala niya ang inyong huling tagubilin. Carlino! Anong nangyayari sila? Ay, huwag kang mamatay! Huwag kang mamatay! Tumawag ang manggagamot! Tinang! Tinanggoy! Iyan ay nawalan lamang ng malay. Huwag kang mamatay! Huwag kang muna mamatay! Magsigarating pang manguhuli sa'yo! Salamat. Huwag kang umiyak. Ilipat natin siya.
ilipat natin siya sa kanyang kwarto. Hala, lakasan mo ang iyong loob at tutulungan ko kayo. Ngayong Tinchang ay magsadya ka sa Kapitan General at dalhin mo siya ng regalong isang tanikalang ginto, isang singsing. Sabihin mong isang regalong pamasko. Samantalay, susunugin ko ang lahat ng mga liham, mga kasulatan, at mga aklat upang wala silang matagpuang anumang kagaya ng ginawa ni Don Crisostomo Ibarra. Scripti testes sunte, quod medicamenta non sacnant, terum sanant, quod ferum not sanat ignes sanat. Mga ginang, alam ng Kapitan General kung ano ang kanyang tungkulin. Ayon sa aking narinig, galit na galit siya sapagkat pinagkalooban niya ng napakarami kagandahang loob ang Ibarra niyan. Pinagkalaban ng maraming kagandahang loob. Tingnan ninyo kung gaano kung walang utang na loob ang mga Indyong niyan. Dapat ba sila ipalagay ng mga tao? Sus! Alam po ninyo kung anong aking narinig. Hala nga, tingnan natin kung anong iyong masasabi. Mga tamang papaniwalaan ang nagpatunay na ang lahat ng sabi-sabi at ugong ukol sa pagpapatay ng bahay-paalan ay pawang katha-katha lamang. Sus! Nakita ba ninyo? Ang bahay-paalan ay isang dahilan lamang. Ang kanyang ibig ipatayo ay isang kuta na gagamitin niya sa paglusog. Sus! Aning kataksilan. Tanging isang incho lamang ang makakapag-isip ng ganyan. Alam niyo ba naman ang aking mong narinig? Ang asawa ni Kapitan Tinong. Yung may 2 anak na dalaga. Ay, ano po? Ang asawa niya ay kahahandog pa lamang sa Kapitan General ng isang singsing na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Totoo ba? At bakit? Iyon po ay isang handog pamasko. Sa buwan pa namang bago magpasko, marahil ay nag-aalala may mangyayari, kaya inuunahan na niya. Kailangan masiyasat ito ng mabuti. Naghihinala akong may lihim na natatago riyan. Lihim, iyan na rin ang aking